Dumating sina Doña Victorina, Don Tiburcio, at Linares sa bahay ni Kapitan Tiago. Si Doña Victorina ang sumarili sa usapan at paulit-ulit na ipinahayag na iba na ang may kamag-anak na mahal na tao sapagkat nakapagpapabalik-balik sa bahay ng Kapitan General. Pinsan, lubha ka namang malihim. Nalalaman na namin na ikaw ang tagapayo ng General at ayaw niyang malayo sa iyo. Si Maria Clara ay magaling na, ngunit may pamumutla pa rin. Siya'y bumati alinsunod sa kaugalian at pagkatapos ay ngumiti ng may kalungkutan. Pagkatapos ng kaugaliang pagkukumustahan ay nagpatuloy na naman si Doña Victorina. Ang sinadya nga po namin ay nauukol sa Birhen, Kapitan Tiago. Kailangang ituloy natin ang atin ng napag-usapan. Ang tinutukoy na Birhen ni Doña Victorina ay si Maria Clara. Sa pag-aakalang hindi niya dapat mapakinggan ang usapan, nagpaalam si Maria sa kanila. Bukas ay magpapapista tayo. Ihanda mo na ang loob ni Maria Clara sapagkat sa ipakakasal natin sa loob ng maikling panahon. Makikita mo, mag-aakyat manaog tayo sa palasyo kapag naging manugang natin si Linares. At tayo'y kaiinggitan ng marami. Kinabukasan, ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago ay puno ng mga panauhin. Ang paksa ng usapan ng kababaihan ay si Maria Clara. Maganda nga, ngunit mukhang tanga. Hindi sana ganyan ang piniling lalaki. Siya'y mayaman, chika. Kakisigan ang puhunan ng lalaki. Ngayon pang malapit ng mabitay ang unang katipan at saka pakakasal. Iyan ang marunong. May kahalili ka agad. Ang kalalakihan na may nag-uusap ukol sa nakaraang pangyayari. Kung hindi niya pinagkatiwalaan ng mga taong sinulatan niya at kung hindi nabigyan ng ibang kahulugan ng laman ng liham na iyon, natitiyak kong siya'y napawalang sala. Ayon sa manananggol ni Ibarra, ang liham ay nauukol lamang sa ilang talatang may kalabuan na. Sinulat ng binata sa isang dalaga bago magtungo sa Europa. Ilang talatang nabigyan ng ibang kahulugan ng piskal na si Ginoong Ibarra raw ay nagbabalak ng pag-aalsa laban sa pamahalaan. Nang mga sandaling iyon, isang bangka ang sumadsad sa ibaba ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang isa sa dalawang lalaki ay pumanhik sa hagdang bato at lumundag sa pader hanggang sa makarating sa azotea. Crisostomo? Ako nga. Si Elias na dapat magalit sa akin ay inagawa ko sa bilangguan na pinagdalhan sa akin ng aking mga kaibigan. Maria, bago ako lumayo'y, ibig kong malaman mong pinatatawad kita. Maging maligaya ka nawa. Paalam. Humakbang ng palayo si Ibarra, ngunit pinigil siya ng dalaga. Inilahad niya kay Ibarra ang lihim ng kanyang pagkatao. Nalaman ko isang gabing nahihibang ako sa taas ng lagnat, ang tunay kong ama. Siyang nagbawal sa aking ikay ibigin, maliban na lamang kung ikay patatawarin sa kalapastangan ng ginawa mo sa kanya. Mula sa kanyang dibdib ay inilabas ng dalaga ang 2 putol na papel. Ito'y 2 liham ng aking inang isinulat sa gitna ng paghihirap samantalang ako'y nasa kanyang sinapupunan. Basahin mo at makikita mo ang hangarin niyang mamatay ako. Ito'y naiwan ng aking ama sa bahay na tinirahan niya at nakuha ng taong nagsabi sa akin na tayo hindi dapat pakasal nang walang pahintulot ng aking ama. Ibinigay sa akin ito bilang kapalit ng iyong sulat. Nang dahil sa yumao kong ina at sa 2 amang nabubuhay pa'y nalimot kita at itinakwil ko ang aking pag-ibig. Mahihinuha ko ba kung saan nila gagamitin ang liham mo? Maria, ika'y isang malinis na anghel. Ibig kong malaman mong ako'y minsan lamang umibig at di ako magiging kanino man. Kung walang pag-ibig, at ikaw, ano kayang mangyayari sa'yo? Ako'y isa lamang takas. Hindi magtatagal at matutuklasan ang aking pagtakas, Maria.
Sinapo ni Maria ng dalawa niyang palad ang ulo ni Ibarra at makailang ulit na hinagkan sa labi, niyakap, at pagkatapos ay inilayo sa kanya. Si Ibarra ay lumayo, nilundag muli ang pader at sumakay sa bangka. Si Elias ay nag-alis ng sambalilo at nagpugay ng buong pitagan kay Maria Clara. Habang sumasagwan si Elias patungo sa San Gabriel ay nangungusap siya kay Ibarra. Ang mga mata ko'y nakikita na ang nakasusuklam na bulok na nagwawasak ng ating lipunan at nangangailangan ng lunas. Sila ang lumikha ng aking pagiging salarin. Tahimik na nag-isip si Ibarra. Kapag dakay hinikayat niya si Elias na sumama sa kanya, ngunit ito'y tinanggihan ni Elias. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Nang dumaan sila sa tapat ng palasyo'y napansin nilang nagkakagulo ang mga bantay. Inutusan ni Elias si Ibarra na humiga upang matabunan ng damo. Nagkatotoo ang kutob ni Elias. Sila'y pinatigil at tinanong ng bantay. Sinabi ni Elias na siya'y galing sa Maynila at nirasyonan ng damo ang hukom at kura. Lakad! Huwag kang magpapasakay sa iyong bangka. Nakatakas ang isang bilanggo. Kung mahuhuli mo, idalhin sa akin at bibigyan kita ng pabuya. Nang makalayo na, nag-usap muli sina Elias at Ibarra. Hindi na po ba mababago ang iyong pasya? Hindi na! Isinusumpa ko sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang nahihimbing at ipalilimot ko sa kanila ang kanilang mga kapatid. Sasabihin kong labanan ng pangalipin sapagkat karapatan ng tao ang humanap ng kalayaan. Mag-uumaga na nang sila'y sumapit sa tahimik na lawa, ngunit mula sa malayo'y nabanaagan nila ang isang bagay na papalapit sa kanila. Yan ang palwa. Humiga kayo nang matakpan ko kayo ng bayong. Binalak ni Elias na magbalik sa Pasig, ngunit natanaw niya ang isang bangkang may lulang gwardya sibil. Ipinihit niya ang bangka at sumagwan ng matulin. Ako'y sisisid na palayo sa iyo upang sila'y iligaw. Mapapahabol ako. Bahala na kayong magligtas sa inyong sarili. Kapag nailayo ko na sila sa inyo, makita tayo sa Noche Buena, sa libingan ng inyong nuno. Tinugis ng palwa at ng bangkang humahabol si Elias, at sa tuwing nilitaw ay binabaril. Pagkaraan ng kalahating oras, nakita ng mga namamangka ang pagkukulay dugo ng lugar na pinagbarilan kay Elias, kaya umalis na ang mga humahabol. Nabalitaan ni Maria Clara sa pahayagan ang pagkalunod ni Ibarra sa lawa. Maya-maya ay biglang dumating si Padre Damaso. Sa lalawigan pa ako nang galing upang masaksihan ang iyong kasal. Napahikbi si Maria Clara. Bakit ka humihikbi, anak ko? Nagkatampuhan ba kayo ni Linares? Napaiyak si Maria Clara nang mapatingin sa inaama. Huwag kang umiyak, anak ko. Ako ang nagdurusa sa iyong ginagawa. Ako po ba'y minamahal ninyo? Tulungan ninyo ang aking ama at sirain ang kasunduan sa aking kasal. Isinalaysay ni Maria Clara ang lahat ng huli niyang pagkikita kay Ibarra maliban sa lihim ng kanyang pagkatao. Noon ay ibig ko pang mabuhay sapagkat nalalaman kong kahit saan siya naroroon ay maaalala pa rin niya ako.
Ngayon ay wala nang natitira sa akin, kundi ang kumbento o lipingan. Ako ang nagdulot sa iyo ng kasawian, anak ko. Patawarin mo ako. Ika'y napamahal sa akin, tulad ng isang anak. Wala akong kaligayahan kundi ikaw. Si Padre Damaso'y napaiyak na parang bata. Kung gayo'y payagan ninyo kung magmongha. Magmongha! Magmongha! Hindi mo alam, anak ko, ang buhay at lihim sa likod ng makapal na pader ng kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko! Ako'y pinarurusahan mo, anak ko. Magmongha ka. Huwag ka nang magpakamatay. Umalis si Padre Damaso na malungkot at nagbuntong hininga. Diyos ko, ako ang iyong paghigantihan. Ngunit iligtas mo po ang walang malay kong anak. Nakatira sa kubo ang isang mag-anak na Tagalog na ang pagkabuhay ay nanggagaling sa pangangaso at pangangahoy. Isang batang payat, maputla, at may malamlam na mga mata ang nakaupo sa isang punong nakabuwal. Ang batang ito ay si Basilio. Si Basilio'y may sugat sa paa at pinasasaya ng dalawang bata. 2 buwan na buhat nang makuha ka naming sugatan. Akala nga namin ay hindi ka na mabubuhay. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Ang nais ko po'y makita ang aking ina at bunsong kapatid na nasa bayan. Nagpaalam umuwi si Basilio sa matanda. Siya'y nagpumilit at hindi naman nabigo. Anak, baka ikamatay mo ang pag-uwi. Dadalawa po ang anak ng aking ina, samantalang kayo'y marami. Baka akala po ng aking ina'y patay na ako. Ngayong gabi, hahandugan ko siya ng aginaldo, ng isang anak. Narating ng paika-ika ni Basilio ang San Diego. Tinungo niya agad ang tahanan, ngunit nakita niyang walang tao. Siya'y nagtanong, nalaman niyang baliw ang kanyang ina. Palibot-libot sa mga lansangan. Wala siyang nabalitaang kahit ano kay Crispin. Tumakbo siyang paika-ika upang hanapin ang kanyang ina. Agad na tinungo ni Basilio ang bahay ng bagong alperes, sapagkat narinig niya mula roon ang malungkot na pag-awit ng kanyang ina. Iniutos ng babaeng nasa durungawan sa bantay na paakyatin si Sisa. Nang makita ni Sisa ang tanod, siya'y natakot at tumakbong papalayo. Si Basilio ay nakamasid sa kanyang ina at tumakbo ng paika-ika nang nawala sa kanyang paningin ang ina. Binato ng isang alilang babae si Basilio at tinamaan siya sa ulo, ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo. Si Sisay pumasok sa pinto ng libingan ng matandang Kastila na nasa may punong balete. Pasuntok na binayo ni Basilio ang pinto at iniumpog ang kanyang duguang ulo, ngunit wala ring nangyari. Natanaw niya ang isang sanga ng baleteng nakakapit sa isang puno. Inakyat ang puno at pagkatapos makapangunyapit sa sangay nakarating sa balete, nakita niyang itinukod ni Sisa pati ang ulo sa dahon ng pinto. Mabilis na nagpatihulog si Basilio at dala ng panghihinay na walan ng malay. Pamulagat na minasdan ni Sisa ang mukha at duguang noo ni Basilio. Nagliwanag ang kanyang isipan. Nakilala niya ang kanyang anak, niyakap niya ito at pinaghahagkan, at pagkatapos na makapagbitiw ng isang malakas na tili, ay napahandusay sa tabi ng anak. Nang magbalik ang malay ni Basilio ay nakitang walang malay ang kanyang ina. Magiliw niyang tinawag ang ina at nang mapansing hindi na ito humihinga o kumikilos ay kumuha siya ng tubig sa batis at winisikan niya ang mukha. Si Sisay hindi man lamang gumalaw. Nangambang idinikit ni Basilio ang kanyang tainga sa dibdib ni Sisa,
ngunit ang yayat at luoy na dibdib ay malamig na at ang puso'y hindi na tumitibok. Wala ni kauntimang hininga siyang nadama. Niyakap niya ang malamig na bangkay at siya'y tumangis ng buong kapaitan. Lumakad si Basilio. Ang mahiwagang tao'y tumanaw sa silangan at pabulong na nagwika. Mamamatay akong hindi man lamang namasdan ang maningning na bukang liwayway. Sa aking inang bayan, kayong makakakita. Patiin ninyo siya at huwag kaliligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Nang magmamadaling araw na'y namalas sa bayan ang isang malaking siga. Nang pumasok sa kumbento si Maria Clara, sa Maynila na nanirahan si Padre Damaso. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ay nakatanggap na siya ng kautusan na inililipat siya sa malayong lalawigan. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang higaan. Si Padre Salvi ay nasa Maynila na rin. Samantalang hinihintay niya ang gantimpalang mitra, ay bumigkas siya ng sermon sa simbahan ng Santa Clara. Ilang linggo bago maging ganap na mongha si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay nakaramdam ng panghihina kaya nangayayat. Sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o sa San Diego, sapagkat ibig niyang mamuhay mag-isa. Kinahumalingan niya ang liyampo, sabong at paghit-hit ng apyan. Palagi siyang makikita sa tindahan ng Chino, payat, naninilaw ang balat, inaantok, laging marungis, at kung tumingin sa mga tao'y waring hindi nakakikita. Pagsapit ng gabi, lumalakad siyang dala ang kanyang tungkod, at ang tinutungoy isang maruming bahay na ganito ang nakasulat sa pinto: Fumadero Publico de Antion. Si Doña Victorina ay nagdagdag pa ng piluka upang manatili sa pagpapanggap niyang taga-Andalusia. Siya ngayon ang nangungutsero ng karwahe, at si Don Tiburcio'y hindi na niya pinagagalaw. Gumagamit na siya ng salamin at hindi na natatawag upang manggamot, at madalas na walang pustiso. Si Linares ay malaon ng nalibing sa libingan ng Paco. Ayon sa balita ay namatay ito dahil sa masamang pag-aalaga ni Doña Victorina. Ang Alferez, na taglay ang katungkulang Teniente Grado Komandante, ay umuwi na sa Espanya at iniwang nanlilimahid ang asawa. Ang Alferez ay nagumon sa pag-inom ng alak at paghitit ng tabako. Walang malinaw na balita kay Maria Clara.